Tatalakay na sa Kamara ang panukalang maglaan ng mahigit 1 bilyong pisong pondong gobyerno para mapalawig ang programa kaugnay sa HIV/AIDS. Lalo pa raw kasing tumataas ang bilang ng mga kaso nito sa bansa at ngayong taon pa nga lang, mahigit 14 na bagong HIV/AIDS cases nang naitala. Mula sa Kamara, may ulat on the spot si Sherry Ann Torres. Yes, Rafi, mga eksperto na humarap sa issue briefing ng Philippines HIV and AIDS situation ang nagsabi na nakakaalarma na yung patuloy na pagtaas ng bilang ng HIV cases dito sa ating bansa. Ang 2 bagong kaso ng HIV case na naitatala kada araw noong taong 2009, naging 5 kada araw noong 2010. Pero ngayong taon, 1 bagong kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV ang naitatala kada 1 oras at 25 minuto, sabi ng Dr. Perchito Avellino, Executive Director ng Philippine National AIDS Council. Ngayong Hulyo lang nakapagtala ang DOH ng bagong 449 HIV cases. Sa bilang na ito, 95% ang mga lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Kasunod ang female sex workers at yung mga nagsasalo sa iisang injection sa drugs, sabi ni Avellino. Nasa 14,475 na ang HIV cases na naitatala sa Pilipinas ngayong taon, sabi ni Avellino. Pero naniniwala raw ang Philippine National AIDS Council na kalahati lang ito ng totoong bilang ng may HIV/AIDS dito sa bansa dahil ang iba pwedeng di pa raw alam na may ganito na silang sakit at ang iba in denial o ayaw tanggapin na tinamaan sila ng HIV/AIDS. Rafi, 51% daw ng naitalang HIV case nasa National Capital Region, 13% sa Region 4 o Calabarzon, 9% sa Region 7 at 6% naman sa Region 11. Sa interview, kinumpirma naman ni UN Special Envoy to Asia and the Pacific, JVR Prasada raw, na isa ang Pilipinas sa 9 na bansa sa mundo na patuloy ang pagtaas ng HIV/AIDS cases. Para matugunan nito, kailangan daw ng gobyerno mag-focus talaga ng husto sa programa laban sa HIV/AIDS. Kondom pa rin daw ang pinakamabisang panlaban sa sakit na ito, sabi ni Rao. Sabi naman ni Avellino, kailangan ng pamahalaan ng 1.2 billion peso fund para sa HIV/AIDS program. Bulto raw nito ay dapat ilagay sa edukasyon sa mga tao tungkol sa sakit na ito at iba pang dagdag programa para maproteksyonan ng publiko sa HIV/AIDS. Narito ang bahagi ng ating mga naging panayam. We are now experiencing a fast and furious type of epidemic wherein the epidemic is concentrated amongst male who have sex with males and people who are injecting drugs. The prevalence of HIV infection amongst this group has already exceeded the 1% figure from the population of these subgroups. In Philippines, I think it is more because of the increase in the HIV prevalence among some of the key populations like sex workers and their clients and people who inject drugs in some of the provinces like Cebu, and also men who have sex with men and transgender communities. So the infections are still focused in these communities. So if we can take effective prevention measures among these populations, it is still possible to reduce the number of new infections and bring the epidemic under control. Rafi, samantala nakausap natin kanina matapos ang briefing itong si Congressman Eufrenio Eriguel, ang chairman ng House Committee on Health, at sabi niya pag-uusapan daw muna nila sa komite kung paano maitataas itong pondong ito. Makakasama rin daw nila sa pakipag-usap si Health Secretary Enrique Ona at kasama raw sa tatalakay nila kung kayang maabot at paano maabot itong 1.2 billion peso fund na kailangan nga para sa HIV/AIDS program. Rafi? Maraming salamat, Sherry Ann Torres.